Pilipinas, una sa ating mga balita. Ramdam na ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pangunahing terminal at pantalan sa Metro Manila ngayong Lunes Santo. Sa PITX at sa Cubao, fully book na ang mga piling biyahe patungong Bicol, habang sa Caloocan, handa naman daw maglaan ng extra trips kung kinakailangan. Una sa balitang yan, si Wina Pesoro. Nagsisimula ng dumagsa sa mga terminal at pantalan ang mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong araw ng Lunes para sa paggunita ng Semana Santa. Sa pag-iikot ng DZRH News, maagang tumungo sa mga terminal ang ilang pasahero na mayroon ng tiket pa uwi at mayroon din ilang sa mga umaasa na makabibili pa ng tiket, gayong ang ilan sa mga biyahe ay fully booked na, lalo na ang mga pauwing Bicol Region. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, fully booked na ang advance booking ng ilang bus line papuntang Bicol. Ngunit magandang balita naman para sa mga uuwing walang tiket dahil ma-accommodate pa rin dahil sa mga karagdagang bus na ide-deploy ng pamunuan. Ilan sa mga uuwing wala pang tiket ay nagtungo sa PITX alas 5 pa lang kaninang umaga para makabili ng tiket at makaiwas sa mahabang pila mamaya para sa mga uuwing wala pa ring tiket. Habang sa terminal naman sa Quezon City, ilan sa mga pasahero ay maagang tumungo at umaasang makabibili pa ng tiket. At kagaya nga sa PITX, ilan sa mga fully booked na ay ang mga biyaheng papuntang Bicol. At sa terminal naman sa Caloocan ay dagsa na rin ang mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong araw. Pero pagtitiyak nilang mayroong nakalaang biyahe papuntang Cagayan, Baguio, Olongapo, Iba, Santa Maria at Tugigaraw ngayong panahon ng Semana Santa. Ayon sa pamunuan ng terminal, kung sakali mang mapuno ang kanilang biyahe, ay mayroon silang mga extra trip na idadagdag para makauwi sa kani-kanilang probinsya ang mga pasahero. Samantala, umaabot na sa 32,155 na mga pasahero ang na-monitor ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga kanina. Ayon sa PCG, 15,941 ang outbound passengers, habang 16,240 naman ang inbound passengers. Kaugnay nito, nakapag-deploy na sila ng 4,032 na tauhan ng PCG sa iba't ibang pantalan para masiguro ang seguridad ng mga uuwi. Inaasahan pang dadagsa ang mga pasahero, lalo na sa mga susunod na araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sa kaugnay namang balita, masayang ibinalita ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nagnegatibo sa iligal na droga ang mga bus driver at dispatcher na napiling sumailalim sa drug testing. Bahagi raw ito ng pagtitiyak sa kaligtasan ng mga kababayan natin ngayong Holy Week Exodus. Narito ang balita ni Edniel Parosa. Nagnegatibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng mga bus driver at dispatcher na sumalang sa random drug test sa EDSA. Yan ang ibinalita na Metropolitan Manila Development Authority matapos ang inisyal na inspeksyon sa mga terminal ng bus sa Cubao, Quezon City ngayong panahon ng Semana Santa. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni MMDA Traffic Enforcement Chief Attorney Victor Nunez na lahat ng higit sa 50 kataong sinuri ng PIDEA ang pumasa at nasa kondisyong bumiyahe ngayong panahon din ng bakasyon. Bukod kasi sa roadworthiness ng mga bus, tiniyak din ng mga ahensya ng gobyerno na nasa tamang kalusugan ang mga humahawak ng manibela. Out of more than 50 drivers na na-test, wala akong nag-positive kahit isa. So at least magandang balita ho yun. Sabi ni Nunez, otomatikong hindi pababiyahihin ng mga makikitaan ng paglabag o pagkukulang, mapatao man o sasakyan. Halimbawa, podpod yung mga gulong, walang lisensyang driver, hindi na ho yan dapat magbiyahe. At kung mag-positive naman ho, subject naman ho yan sa confirmatory, outright din ho yan, hindi na rin papabiyahin yung driver na nag-positive sa drug test. Inaasahan umano ng MMDA na sa Miyerkules Santo pa mararanasan ang exodus ng mga mananakay palabas ng Metro Manila. Magpapatupad sila ng no absent, no leave policy sa higit 2,000 tauhan mula April 16 hanggang 21. Pero liban sa provincial buses, nakatutok din ang MMDA sa posibleng paglipanan ng mga kolorum na sasakyan ngayong season. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang mga balita, pinatawan ng 90-day suspension ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver ng jeep na sangkot sa malagim na aksidente sa Commonwealth Avenue, Quezon City kahapon. Inisyuhan din ng LTO ng show cause order ang naturang may-ari ng jeep maging ang driver na magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat parusahan ng patong-patong na kaso. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, bukod sa 2 ang namatay, 7 ang malubhang nasugatan sa aksidente nang bumaliktad ang passenger jeep. Inatasan din ng may-ari na dalhin ang sasakyan sa LTO Central Office para sa inspeksyon at evaluation kasama ang mga dokumento ng kanyang prangkisa. Batay sa inisyal na investigasyon at kuha ng CCTV, nasagi ng humaharurot na jeepney ang isang modern jeep, dahilan para ito ay tumagilid at tuluyang bumaliktad. 2 pang sasakyan ang nadamay sa malagim na aksidente. Nakakulong na ngayon ang tsuper na nahaharap sa patong-patong na mga kaso tulad na lamang ng reckless imprudence resulting in multiple homicide, damage to properties, multiple injuries at improper person to operate a motor vehicle. Patay naman ang 2 construction worker matapos na gumuho ang kanilang itinatayong gusali sa bahagi ng Santa Rosa Tagaytay Road sa Barangay Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna. Kinilala ang mga biktima na sina Sosimo Lanto Jr., 29 anyos at Ramon Bernas, 42 anyos. Batay sa police report, nangyari ang insidente dakong alas 10 ng umaga sa itinatayong mall sa lugar kahapon. Dakong alas 3 ng hapon nang ma-recover ang labi ng unang biktima habang alas 4 ng hapon naman ang pangalawa. Isinugod pa sila sa Santa Rosa Community Hospital pero idineklara rin na dead on arrival. Patuloy naman ang investigasyon kaugnay ng pagguho ng gusali habang wala pang detalye kung magbibigay ng pinansyal na suporta ang may-ari ng mall at ang A. Lopez Construction na employer ng 2 biktima. Sa iba pa mga balita, pansamantalang sinuspende ng Public Works and Highways Department ang planong full rehabilitation ng EDSA upang bigyan daan ng maayos na pagdiriwang ng Semana Santa. Pakinggan ang report ni Val Gonzalez. Wala munang mangyayaring pagkukumpuni para sa pinaplanong rehabilitation ng buong stretch ng EDSA. Ito ang inanunsyo ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kasabay ng inaabangang pagsisimula ng pagkukumpuni sa EDSA ngayong buwan ng Abril. Sa panayam ko kay DPWH NCR Director Lori Malaluan, ang postponement ay resulta ng serye ng mga coordination meeting sa pagitan ng iba't ibang mga stakeholder at mga ahensya ng gobyerno. Numero 1 kasi, ani Malaluan, sa prioridad ay ang mabawasan ang impact na idudulot nito sa daloy ng trapiko. Sabi ng ahensya, ang muling pagkabalam ay para mabigyang daan ang paghahanda sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting. Sa ngayon, bagamat wala pa ring pinal na petsa, ang sabi ng DPWH, pagkatapos na ng eleksyon sa Mayo, inaasahan itong masisimulan na. Pangalawang beses nang napospone ng pagkukumpuning ito sa isa sa nangungunang major highway dito sa Metro Manila. Giit ni Director Malaluan, ang nais niya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapag inanunsyo na ang pag-arangkada ng rehabilitasyon ay magtutuloy-tuloy na talaga at hindi na pabago-bago. Batay sa plano ng DPWH, DOTR at MMDA, ang rehabilitasyon ng EDSA ay naglalayong gawing mabilis ang biyahe ng publiko at bawasan ang matinding traffic na nararanasan sa EDSA lalo na tuwing rush hour. Ang ninanais po kasi natin, lalo na si Presidente, ay mas mahaba ang time ng mga nagko-commute sa kanila ay sa dumadaan sa EDSA, mas mahaba ang time sa kanilang mga pamilya, mas maaga po silang makakauwi. Kaya ang ano po natin ay mapabilis ang ating ang trapiko dito sa EDSA sa pamamagitan po ng pagsasaayos ng buong EDSA po. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Good news naman po sa mga motorista na bibiyahe ngayong long weekend. Aarangkada na ang malaki ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, Martes Santo. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 3 pesos and 60 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 3 pesos and 30 centavos naman sa kerosene. May bawas presyo rin na 2 pesos and 90 centavos sa kada litro ng diesel. Ito na ang pinakamalaking bawas presyo sa petrolyo ngayong taon. Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ni Navotas Representative at Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco na intact pa rin ang administration slate sa kabila ng tila pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa kaalyado nilang si Congresswoman Camille Villar. Sa katunayan, nagsusulong pa nga raw ito ng pagkakaisa sa ating politika. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Nananatiling intact ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yan ang ipinahayag ng campaign manager ng senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos na sina Navotas Representative Toby Tiangco kaugnay ng pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay Congresswoman Camille Villar. Ito'y matapos kumalat sa social media ang mga larawang mistulang behind the scenes sa isang political ad kung saan makikitang magkakasama sina Villar, VP Sara at si dating Senador Manny Villar. Ayon kay Tiangco, nananatiling buo ang coalition members ito, partikular na ang Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, National People's Coalition, National Unity Party at ang Nationalista Party kung saan nabibilang si Villar. Ani ay welcome sa kanila ang naging pag-endorso, gayong ang politika naman ay tungkol sa addition at hindi division o pagkakahati-hati. Naniniwala rin si Tiangco na ang naturang endorsement mula sa ikalawang Pangulo ay patunay ng pagyakap umano sa bagong Pilipinas na isinusulong ni Pangulong Marcos. Matatandang umugong ang balitang inilaglag na ng alyansa si Villar matapos ang ilang beses nitong hindi pagsipot sa kanilang mga campaign sortie, bagay na itinanggi naman ni Tiangco. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.